Ito na yung punlaan ko. May dalawang hilera. Ito talong. Walang tumubo kahit isa. Nabutan na siya ng katagalan. Kahit kasama sila sa binhi, isang lagayan lang. Pero iba kasi yung yung talong. Parang hindi magtatagal. Itong sitaw naman, kunti pang lumabas, dalawang hilera. Ito pa sila. Yan ang sitaw. Yan, yung iba, bagong labas pa lang. Yan, maliit pa. Yan. Tandaan na yung lalabas yung iba. Yung mga kalabasa. Kalabasa. Yan. Tapos na yung hilera yan. Tapos ito may halong sitaw. Sitaw at okra. Yan. Sitaw. Tapos okra. Ito okra yan dito. Yan. Unti pang lumabas yung iba. Ito naman yung ampalaya. Natural lang na tagal tumubo yung ampalaya. Ito talagang buto ng ampalaya na matagal na tumubo sa lahat ng mga buto sa mga gulay. Tapos nilagay ko dito sa disposable cup para kahit na matagal siyang tumubo, hindi masira. Tatagal ang disposable cup. Kasi pag dito mo nilagay sa lagayan ng bani, hindi natin malaman kung masisira na to. Tapos hindi pa lumaki yung buto, yung tanim na na palaya, sayang lang. Kaya ito ko nilagay sa disposable. Yan. Tandaan nang lumalabas yung sitaw, saka yung kalabasa. Yan. Ilang araw na lang pwede na itanim to. Kahit nga ganyan kalaki, pwede na yan. Pero saka muna, papalakihin ko muna ng konti. Yung nag-iiba na yung dahon niya, yun, maganda yun. Palit na ng ibang klaseng dahon. Itong sa talong naman, papalitan ko na lang to ng ibang buto. Kung maghahanap ako ng ibang buto ng talong, talong pa rin ang ilalagay ko dito. Para hindi masayang na may patutubuin pang ibang pang klaseng gulay. Nabuta na kasi ng tagal eh. Tandahan lang tumubo. Ang diskarte mo nito para ibalik i-transfer sa taniman lipat punla. Kailangan may manipis ka na kawayan. Gaganyan sa butas. Sa gilid, tandahan. Tapos kukunin mo lang. Kunin mo lang ng dandahan pa taas. Kailangan may nakaready ka na rin ng butas doon, mga lagayan. Susunod ko na lang yan.